Mga kababayan, naniniwala ba kayo sa kasabihan na walang lihim na hindi mabubunyag? Sa patuloy na pag-usad ng mga investigasyon tungkol sa Philippine Offshore Gaming Operators, POGO, tila nagiging isang instrumento ito ng ilang politiko upang siraan ang dating administrasyon. Kamakailan, idinawit sa isyu si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng matinding kampanya ni Senadora Risa Hontiveros laban sa POGO. Ngunit sa kabila ng ingay at mga alegasyon, kailangang balikan at suriin ang totoong kontribusyon ng POGO sa ekonomiya noong panahon ni Duterte, pati na rin ang tunay na dahilan kung bakit pilit itong pinasisira ngayon. Ang POGO sa ilalim ng administrasyong Duterte. Sa panahon ni Duterte, lumakas ang operasyon ng POGO dahil sa malaking kita na naibibigay nito sa gobyerno. Sa kabila ng ilang alegasyon ng ilegal na aktibidad, nanatili itong isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kita ng bansa, lalo na sa aspeto ng buwis at employment opportunities. Ang regulasyon sa POGO ay isang balanseng hakbang upang mapakinabangan ng industriya habang tinitiyak ang kaayusan at pagsunod sa batas. Ngunit matapos maupo ang bagong administrasyon, unti-unting ginamit ang isyu ng POGO upang gawing target ang mga dating opisyal ng gobyerno. Lumalabas ang tanong, ito ba ay isang tunay na kampanya laban sa ilegal na gawain o isang paraan upang buwagin ang anino ng Duterte administration? Isang bagong revelasyon. May mas malalim bang laro sa likod ng POGO scandal? Bagamat marami ang nanahimik para sa kanilang sariling seguridad, kamakailan lamang isang impormante ang lumantad upang ibunyag ang kanyang nalalaman tungkol sa tunay na operasyon ng POGO. Sa isang panayam ng kilalang content creator at political analyst na si Sas Rogando Sasot, isang personalidad ang nagsiwalat ng mas malalim na koneksyon ng ilang opisyal ng kasalukuyang administrasyon sa POGO scandal. Isang impormasyong pilit na tinatago sa mata ng publiko. Kung tunay ngang may mga anomalya sa POGO, bakit tila si dating Pangulong Duterte lamang ang binibigyan ng pansin habang nananatiling tahimik ang iba pang sangkot na opisyal? Bakit hindi binibigyang diin ang papel ng mga bagong leader sa pagpapatuloy ng operasyon ng POGO? Ang tunay na tanong, sino ang nagsasabi ng totoo? Sa kabila ng mga pagsisikap na ipakita si Duterte bilang may koneksyon sa POGO, hindi maitatanggiing noong kanyang termino, mahigpit ang kanyang kampanya laban sa korupsyon at ilegal na droga. Kung ang POGO nga ay puno ng ilegalidad, bakit hindi ito naging sentro ng kanyang mga operasyon noon? Sino nga ba ang tunay na nakikinabang sa pagsira sa reputasyon ng dating Pangulo? Mga kababayan, panahon na upang mag-isip at magsuri. Hindi lahat ng inilalabas ng mainstream media ay naglalaman ng buong katotohanan. Sa gitna ng mga aligasyon at paninira, sino nga ba ang tunay na dapat managot? Pinatakas nga ba ang mga POGO? Senator Risa Hontiveros, question mark. Sino si Maan? Question mark. Mga galamay ni Risa Hontiveros, manood kayo. Okay, Yumi, taga saan ka muna? Dito sa Balanga City, Bataan. Okay, Yumi, bigay mo muna sa amin yung background kasi maraming hindi clear doon sa pasabog ninyo sa video. Ano ang connection mo? Sino muna yung kasama mo dun sa video? Kasama ko si Madam, mother ko siya. Kung tawagin siya ng Madam. Madam 2 siya kung tawagin. Mother mo siya. Nanay mo siya. Okay, taga-BI din siya or? No, yung mga taga-BI kasi, nagpapahula sa nanay ko. Oo, nag-ano siya, nagbabasa siya lagi. Tapos, it so happened kasi na halos lahat naman doon, nahook talaga kay mami kasi nababasa niya yung mga mangyayari. Tapos, hanggang sa dumating yung time na, as in, naging ka-close na nga namin, itong si pamilya mismo ni Maan. Oo. Okay. Ayang mahiwagang Maan ha. Yung kasama mo sa video kanina ay iyong mother na manghuhula na ang mga taga Bureau of Immigration, BI po ay taga Bureau of Immigration, ay nahook sa nanay mo para magpahula. Okay. Bureau of Immigration ito saan? Sa Clark. Tsaka Okay. sa Manila. Parang Okay. konektado na yan eh. Siyempre, parang radyo ba?
Radyo, okay. So, Bureau of Immigration sa Clark, Pampanga, at sa Manila. Okay, Bureau of Immigration. Ngayon, may sinabi ka dyan, may mga pinatakas na pogo. Okay? At ang nilink mo ay isang nagngangalang Maan. Tanong ng karamihan ngayon sa atin, Yumi, sino si Maan at kaano-ano mo siya? Si Maan is anak siya ng senador at isa siya ang mismong head ng airport ng Clark. Siya mismo ang head ng airport. And then, naging kaibigan ko siya for how many years? Nung time na down pa siya. Siguro... Ilang years? Almost 3 years, gano'n. Tapos nagkakalabuan na ng 2022, gano'n. Bakit paano kayo naging magkaibigan ni Maan? Nung time na na nagpapahula sila kay Mami, pag ayaw na ni Mami pumunta ng Clark, pumupunta sila mismo sa bahay. As in, mga naka-uniform silang pupunta sa bahay. So, marami dito ngayong haka-haka na kung sino si Maan. Si Maan ba ay si Maan Lapid na head of B.I. Clark International Airport? Yes, siya. Ay, hindi ko siya sinasabing yes or no lang ang sagot, ha? Sinunod ko siya ba? Wala po akong ganon. Yung mga senador at... Siya talaga. So, si Maan Lapid, ito ba ang sinasabi mong anak ng senador? Oo, siya. Sinong senador ang tatay niya? Hindi ko alam. Si Senator Lito Lapid. Okay. So, ang Maan Lapid na pasabog ng taon ay si Maan Lapid na anak ni Senator Lito Lapid. So, protect the family of Yumi Santiago dahil ito ay isang malaking pasabog ng taon. So, alam na natin kung may mangyari dito, guys. Alam na natin kung sino ang kaya maganda ito, no? Maganda ito, Yumi, dahil proteksyon ito ng sambayan ng Pilipino. Mga taga-Bataan, proteksyonan nyo ito dahil ito ay binubuwis na ang kanyang buhay para ipasabog ang dapat ipasabog sa bayan. Okay, Yumi Santiago, sinabi mo na si Maan ang may responsibilidad na magpatakas ng mga pogo. Tama ba o hindi? Yes, siya. Siya. Ngayon, ang tanong ng bayan, papaano mo nasabi na siya ang may kagagawan nito? Nakita ko mismo yung all in all, kumbaga, nakita ko na mismo yung manifesto na nakapangalan kay Senator Risa Hontiveros. Anong nakalagay sa manifesto? English ang hirap. Mahirap kasi pag English, ano ba yan? Pero ang nakalagay doon is total of 3 aircraft. Tapos 3 aircraft and then majority is Taiwanese. Actually, hindi siya pinatakas. It's arrival. Arrival siya. Arrival na pinarush yung yung pagtatak ng visa. Tapos walang investigation, as in sinabihan lang yung mga nasa IO na papasok na lahat yan. So kaya nag-OT sila. And then, binigay lang is, syempre may mga binigay na, alam mo, under the table na pera, hindi nasiyahan yung mga tao. Okay, wait Ito ang klaro, yung pinatakas is pinapasok. Ibig sabihin, pinapusli papasok. Papasok, oo. Kailan ito nangyaring pinapasok? That was last year. I don't know if September or October. Mga ganun naglalaro kasi siya dun I can't remember. Pero, kasagsagan siya ni Alice. Ng hearing. Ng hearing ni Alice Go. So, ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bonggang-bongga. Ilang mga aircraft ito? 3 aircraft sa sa Taiwanese. Ngayon, sinong nagpakita sa iyo ng manifesto? Taga-BI. Taga-BI. Pwede mo bang pangalanan ang taga Bureau of Immigration na yan? Huwag na.
Taiwanese ba ito ay Pogo? Yes. How did you know na Pogo sila? After mag-expire ng malaking ewan ko kung mabubuksan ulit, pero I think January din nagkaroon ng tawag dito, raid ang BI with RTIA, alam ko, tsaka NBI. Expired na lahat ng ng visa nila. 200 of them were caught, tapos sa Pogo Hub. Ito yung mga Taiwanese. Taiwanese. Actually, madami na din. May Chinese, Taiwanese. Halo-halo. Okay. So, pero yung sinasabi niyo sa video, ito ay mga Taiwanese na pinapasok sa Clark. At ang nagpapasok na ito, ang may responsibilidad, ay si Maan. Okay. Sabi niya si Maan. Kasi, tapos sinabi niyo may mga nag-assist. Kasi syempre, di ba sa airport may mga bureau, mga BI dyan. Di ba? Yung mga ganyan. Yung mga ganito. Papasok, tapos tatak, ganon. Ganon. So may mga nag-assist. May nabanggit kayo na ang mga nag-assist ay binigyan ng 20,000, 20,000 each. 20,000 pesos. Ito ba ang dahilan kung bakit may mga nag-explode dahil 20,000 lang ang ibinigay sa kanila? Oo, to be honest, yun yung yun na talaga yun. Kumbaga, aminin man natin sa hindi kasi nasiyahan. Hindi kasi nasiyahan yung mga pinagbibigyan ng 20,000. Ang laki kasi ng natanggap na pera. Yun ang main concern talaga doon. Parang Yun ang main concern, kaya ito ay kumalat dahil Yes. 20,000 lang ang ibinigay. So meron kang nakitang manifesto. At nabanggit mo early on na ang manifesto ay naka-address sa isang senador. Kanino naka-address ang manifesto na yun at sinong senador? Kay Senator Risa Hontiveros. So, kailan naka-address sa kanya? January? December? Or nung hearing niya? Last year pa. Kasagsagan din ng Pogo yun eh. Yung Hearing pa niya, nung hearing niya kay Alice Go. hearing, oo. Kaya ang nangyari, sabay-sabay na natigil yung kay Cassandra Ong, kay Alice Go, di ba sabay-sabay biglang na-stop na? Yun na yun. So, yung sinabi niyong humarang ng senador, sino yung sinasabi niyong humarang ng senador? Si Senator Risa Hontiveros. Kasi nasa kanya yung manifesto ng listahan ng mga pinapasok na Pogo workers na mga Taiwanese. Tsaka ganito yan, sa BI kasi meron yang tawag dito, emails, 'di ba? Meron yung thread na emails. So ngayon, may mga screenshot ako before that na nababasa ko talaga yung mga nangyayari sa loob ng BI scenes. Kasi syempre, alam mo na pa, may mga puting ahas din naman tayo sa loob dyan. Kinukwento. So ngayon, yung email thread na yun, sinabi pa nga na, naku, umiikot na yung point ni Maay na yung manifesto dinala na dun sa Senate. Ganon. May ganon na kwento hanggang sa, ayun na nga, pagdating na kay ni-receive ni Senator Hontiveros, stop. Dead na yung lahat. Biglang tahimik na lahat. Wala na. Sandali ganito. Sandali lang Ito po ay hihimayin natin ng masinsina ng kwento. Si Maan ay nagpapanik dahil ang manifesto ay ipapadala na sa Senado. Syempre magpapanik ka, no? Yeah. Pero napunta ang manifesto kay Senator Risa Hontiveros. Yeah. Hindi na nagpanik si Maan. Hindi na. Wala na. So, biglang, na siya, nabansagan na siya na untouchable. Ngayon, pagdating sa mesa ni Senador Risa Hontiveros, ang manifesto ng mga Taiwanese na Pogo, majority na Taiwanese na Pogo workers, stop ang investigation. Wala nang chika. Wala na. So ngayon, dahil si Senator Risa Hontiveros ang huling nakatanggap ng manifesto, anong ibig sabihin nito? Hindi, siya nagpapigil na. Yun lang naman ang alam mo yung parang simpleng maritesan lang sa opisina. Ang sinasabi, ala na, na-hold na, ala na, may humarang na, ganun. Wala na. Sandali! Kasi, baka
naman si Senator Lito Lapid. Or baka naman magkabarkada si Senator Risa Ontiveros sa Senator Lito Kaibigan daw. Lapid. Ako, hindi ko alam yung personal nilang relationship, pero madami nagsabi din, hearsay, na magkaibigan sila. Magkaibigan si Senator Lito Lapid at si Senator Risa Ontiveros. So Pero, parang I would like to clear naman, no, kahit na sino ang nakakakilala, every time na madidikit sa usapang ganyan, ang lagi nilang sinasabi is, napakabait kasi yun naman ito para sa katotohanan lang, ang totoo daw niya, talagang mabait daw si Senator Lito Lapid. so maaari na si Senator Lito Lapid ay walang kinalaman sa ginagawa ng kanyang anak. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Or kung malaman man lang ni Senator Lito Lapid na ganon ginagawang anak, syempre tatay ka, ayaw mo namang mapahamak ang anak mo. Tsaka minsan twice ko siya kasing nakaharap sa bahay nila eh. Kilala ko siya pag kinastigo niya anak niya. Mali talagang mali. Sasabihin niya, Menar mali yan, ganon. Mark mali yan. Ganon siya, nakita ko na Pwedeng siya. ganon. So pwedeng hindi alam ng tatay ang ginagawa ni Maan. Pwedeng Maari. hindi, pwedeng, oo. Pwedeng alam din. Ayan. Pero ang manifesto ay huling napunta kay Senator Risa Ontiveros. Manifesto ng mga pinapasok ng mga POGO workers na galing sa iba't ibang lugar, pero ang karamihan ay galing Taiwan. Okay. Yeah. So ngayon, natigil na ang lahat. Ngayon kayo ay wala na, no? Hindi na siya pinag-usapan. So, Risa Ontiveros, bukas po ang ating vlog sa inyong kampo na pabulaanan ang sinabi ni Yumi Santiago. Okay? Risa Ontiveros, Ang nakakalungkot lang dyan is, ako kasi talagang DDS supporter ako. Ang nakakalungkot, from the very first start ng hearing ni Senator Risa Ontiveros is gusto niya i-drive itong mga resource person na si Tatay Digong ang protector ng mga pogo. Yun yung parang sabi ko nga, sa mga taong hindi nakakilala, pwedeng paniwalaan eh. Ang dali kasing i-manipulate ng utak ng tao. Pero tayo na hindi naniniwala at alam natin yung totoo, parang ang hirap manahimik. Nanggigigil ka ba na kailangan ilabas to eh? bakit hindi mo ito nalabas, Risa? Bakit hindi mo nilabas, Risa Ontiveros, ang manifesto ng mga pinatakas ng mga POGO workers papasok ng Pilipinas ng anak ni Lito Lapid na si Maan Lapid dyan sa Clark? Mga Taiwanese daw karamihan, Risa Ontiveros. Bakit binigay daw sa'yo ang manifesto ng mga POGO workers na pinatakas, pinapasok ng Pilipinas through Clark, na ang mastermind ng pagpapapasok ay anak ni Lito Lapid na si Maan Lapid? Binigay sa iyo ng Bureau of Immigration daw. Sabi ni Yumi, ang manifesto at dead maka, Risa.